So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan ng nakamit ninyong edukasyon. Dr. First term mayor po. And so kumbaga, bago itong first term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika. Tama po ba yun? Wala po, ma'am. Okay. So, ibig sabihin, di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, di po kayo dating SK official. Opo. Naghanap, bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor. Opo, Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Okay. Well, kaya ko rin tinatanong before the chair allows the Opo. good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po yun, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Madam Chairman, 2 to 3 minutes lang po. Please, you have the floor, Mayor. Opo, thank you po. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture, kaya bilang first termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na committee
Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon pong isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po. At hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may-ari ko po kahit isang villa po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po, ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko pong mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, Mayor Go. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang taga-Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. May, mm, All right, let me correct that question, Mayor. May taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? yes po, your honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, your honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po, ilan ang empleyado o workers sa Baofu? Dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, your honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor, bilang public servant din, tulad po ninyo, alam ko, di biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo.
Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At Ah, gaano pong kalaking medyo operations? medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po. Malaki po bang hog racing business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog racing business? Kada Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? 2 beses po nanganganak po, Your Honor, 2 beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So, given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog racing business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. And Your Honor, one of the reason din po na nag-divest po ako ng 2022 po. 2021 po pala, Your Honor. So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa Opo. ating SOSE. Opo. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Opo, Your Honor. Meron po. Salamat, Mayor. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap?
Ah, Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain, nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please, Pasensya na po. please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Opo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Opo. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Opo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Alright. Pakisubmit na lang sa committee yung apelido nila. Opo. And sa hearing, on the record, Opo. kung sino yung homeschool provider. Opo. At saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school
sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. All right. At sa unang paglabas nyo sa Pilipinas nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Hindi ko na po masyado po maalala pero parang Singapore po yata or Malaysia po. And of course, dumaan kayo sa isang airport ng Pilipinas para pumuntang Singapore or Malaysia. Ay, opo. Nandito po ba yung Bureau of Immigration? Yes. Attorney Likas po ba ang sasagot or Attorney? Yes, thank you, Chief Santos. Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor Go nung bandang teenager sila to Singapore? Okay. Sige po, hindi na lang po tanong, request po ng chair, Chief Santos. Pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Guo nung bandang teenagers sila papuntang either Singapore or Malaysia. Kaya po ba during this hearing? Yes, Madam Chair, we will check right now. Thank you. Thank you, Chief. All right, Mayor. Nung 2020 noon, no, tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung hindi pa kayo mayor. So, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So in what capacity po kayo nag-apply ng letter of no objection sa sanggunian? Your Honor, tinulungan ko po si Hongsheng po bilang ako po yung incorporator po ng Baofu po. Okay, so bilang incorporator ng Baofu, kayo humingi ng lono para sa Hongsheng. Dahil kahit noon, ano bang relasyon ng Hongsheng at ng Baofu? Your Honor, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Ang relationship po nila ay lessor and lessee po. Supposedly po. Lessor at lessee ng lupa. Magre-rent po? po dapat si Hongsheng po kay Baofu po. So, nung panahong iyon, ang Baofu na ang may-ari ng lupa at ipinakilala nyo sila para makapag-lease ang Hongsheng sa Baofu. Ang pag-aari, Your Honor, ang pag-aari po ng lupa ever since po si Baofu po. Ever since ang Baofu ang may-ari. Paano na nakuha o nabili o napagmay-arian ng Baofu ang lupang iyon? Ang Baofu ba ay Filipino company? Opo, ang Baofu po, isa po akong incorporator po ng Baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng Baofu yung lupa? Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture?
Ang Baofu at kayo, sino yung kayo? Ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako iyon? po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Opo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PAGCOR po. So mamaya itatanong din natin sa PAGCOR, ganun ba yon? Kasi sabi nga rin ng kahit ng PAOK, marami ng, I think it was USECT, marami ng kinancel na mga PAGCOR licenses ang PAGCOR sa POGO, pero gusto nating malaman ilan talaga sa mga ito ang sumunod at hindi na nag-operate or kinansela di umano pero binibigyan ng provisional license tulad dito sa kaso ng Hongsheng. And in fact, Mayor, meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung PLDT bill na ito. So, sino po Mayor si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan? Telephone bill. Sino po si Walter Wong? Your Honor, si Walter Ong po, hindi ko po siya kilala. Na-meet ko lang po siya nung nag-courtesy call po siya sa office ko po. So, nung nag-courtesy call siya, sino daw siya? Siya daw po yung general manager daw po ng Zone 1. So, after pinakilala nyo ang Baofu na may-ari ng lupa sa naging nag-lease sa kanya na Hongsheng, biglang merong bagong entity na Zun Yuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zun Yuan na yan? Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Nag-apply po sila para sa mayor's permit po. At pumunta rin po si Walter Ong po. May dala-dala lang po siya isang statement po. Statement ng ano po? Your Honor, statement po na dun sa nangyari po dun sa Vietnamese po. Alam ni Mr. Wong yung nangyari kay Elias Dani. Meron pong, Your Honor, meron pong siya minigay po na statement po sa amin. Pina-receive po sa amin sa opisina po. Ano pong nakalagay sa statement ni Walter Wong? Kung maalala ko po, nakalagay po dun sa statement po niya, Your Honor, na for allegation lang po yung sinasabi po ng Vietnamese po at wala pong nangyayaring torture po. Paano nalaman ni Walter Wong yung nangyari kay Dani, Elias Dani? Hindi ko na po alam, Your Honor. And pagkatapos na mag-courtesy call si Walter Wong ng Sun Yuan sa inyo, bilang siya daw ang general manager noon, ano na po yung naging relationship, professional or political o iba pang relationship ni Mr. Wong at ng Sun Yuan sa inyo? Your Honor, wala na po.
So sa pagkaalam ninyo, tatlo na yung entities na nag-occupy dyan sa 7.8 or 7.9 hectare property sa bayan ninyo na may 36 buildings. So ano yung pagkaalam ninyo sa relasyon ng tatlong iyan? Ano yung relasyon ng Baofu, Hongsheng, Zunyuan? Your Honor, si Zunwan po, siya po yung nagre-rent po. Siya po yung nabigyan ko po ng mayor's permit po ng second, third, and fourth floor po. So mayor's permit ang nag-delineate nung sa presentation ni Dr. Casio kanina na second, third, and fourth floors lamang dapat ang gagamitin sa building. Para saan po ang mayor's permit? Para sa offshore po, Pogo po. So offshore Pogo. Opo. So may Pogo na pong nagaganap na cover ng mayor's permit dun sa Ah. inyong bayan. Your Honor, yes po. Kasi meron po silang provision license po. Sorry, provisional Opo, license provisional mula license po. sa Mula sa Pagcor po. Naka-state din po doon, Your Honor, second, third, and fourth floor lang po. okay. Pero ito rin po yung panahon na supposedly canceled na yung Pogo license ng aling entity po yung nakancelan? Your Honor, nung dumating po si June 1 po, yung dala-dala po niyang provision license po ay valid po. Yes, so yung nakancelan na Hongsheng, conveniently, pagpasok ni Walter Wong ng Zunyuan na may convenient na provisional license siya, so siya na nagpatuloy. Ostensibly sa second, third, and fourth floor lamang. Pero eventually, naipakita sa raid, hindi lamang doon sa tatlong floors na iyon. Your Honor, yung sa June 1 po, second, third, and fourth floor lang po. Hindi kaya, Mayor, na yung nakanselan sa Hongsheng, pero sabi nyo nga nabigyan din pala ng provisional license ng PAGCOR, ay kung may ilang buwan na hindi siya nakapag-operate muli pagkatapos ng unang raid, itinuloy lang under the new name, new and improved name of Zunyuan, covered din ng provisional license. Your Honor, hindi ko na po alam. Saka bakit provisional license lang ang dala ni Mr. Walter Wong? Bakit hindi lisensya talaga galing sa PAGCOR? Your Honor, tinanong ko po siya, ang sagot po niya sa akin, yan daw po muna ibibigay daw po. May undertaking din naman po siya sa amin. The moment po na makancel po ang kanyang professional license po, makakancel din po ang kanilang mayor's permit po. Siya yung nag-offer ng ganyan sa inyo. Hindi po, kami po. Oo, tama. Kasi dapat ang mayor's office ang nagsasabi, hindi yung locator ang nagsasabi. Opo. Opo. May ano ba? May overlapping directorates ba itong Zunyuan at yung Hongsheng? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi po ba dapat bago mag-i-issue ng mayor's permit, inaalam po ng Office of the Mayor ano po yung corporate structure, officers, etc. Ng isang bagong darating na may dalang provisional license at mag-ooperate sa tatlong floors ng isang malaking building sa bayan? Your Honor, ang dumating po na ZY po, bago po yung set po ng incorporator po. Nag-present po siya sa amin na may dala-dala po siyang professional license po na naka-state po doon na second, third, and fourth floor lang po. At nung dumating na po yung SEC papers ng Zunyuan, may nakita po ba kayong pagkakapareho nga sa officers niya at ng Hongsheng? Your Honor, sa pagkakalam ko po, wala po. Sa pagkakaalam ninyo? Po. Sino pong makapagsasabi definitively na walang interlocking directorate between Zunyuan at Hongsheng? Your Honor, pacheck ko na po ngayon kaagad sa mga documents po. Salamat. At kung maisabi ninyo, Opo. Mayor, during this hearing. Opo, Your Honor. And hindi nyo ba nalaman na in violation ng mayor's permit ninyo ay ang Zunyuan ay nag-operate ng Pogo hindi lamang sa second, third at fourth floors ng building na iyon? Your Honor, hindi ko po alam. Wala bang oversight ang mayor sa inisyuhang permit na sinusunod? Walang bawas, walang sobra, walang kulang ang isang locator?
Your Honor, ang in-issue lang po namin ay second, third, and fourth po. At ang pagkakaalam po namin, second, third, and fourth lang po sila nag-ooperate po. Hindi nyo po ba minomonitor yon or wala bang nagmamonitor nun kung sumusunod at hindi nilalabag yung mayor's permit? Your Honor, I think andyan po si Pagcor din po na nagmo-monitor din po sa kanila. Definitely, tatanungin din po namin ang PAGCOR, pero it would also seem na bilang local chief executive, tulad sa isang bansa, kaya hanggang kay presidente kami nananawagan na palabasin na ang POGO dito sa buong bansa. It would seem na bilang local chief executive ng bayan, meron kayong hindi lang karapatan pero tungkulin, siguruhin na hindi nilalabag ang terms ng mayor's permit. Opo, Your Honor.